Nag-exercise nga po ang mga tabatchoy nating pack members ngayong umaga. Maaga ako nagising today at ito ang sumalubong sa akin si Achuchu. Kaya naman binigyan ko muna siya ng konting food. Sakto naman, naglabasan na rin ang ating mga meals. Kaya ayan, pinagkaguluhan na nga ulit nila si Achuchu dito sa labas. Si Hecoli naman nakasilip lang sa malayo. At ang cute-cute naman ito si Achuchu kasi talagang sinamahan niya ako paglalakad. Binantayan niya po ako, opo. Wow! Pagbalik ko nga itong si Hecoli, grabe makatingin. Akala mo may sama ng loob. Nagselos yata kay Achuchu kasi naman si Achuchu yung kasama ko paglalakad. Hanggang sa maya-maya ito namang ating mga female ang nagsilabasan. Una nga si Mustang lang nakasilip, maya-maya talagang halos lahat sila ay isuot na yung mga ulo nila. Talagang may lahing marites tong mga to. Tingnan nyo nga, pati si Cyber nakikisilip na. Pero makikita nyo nga dito habang lahat sila siksikan, si Malia nakasilip lang mula sa malayo kasi ayaw nga niya na naiipit siya. After naman nila maglabasan na ganyan, dito tayo sa loob at Paskong Pasko na nga po. Merry Christmas! Charot! Dahil nga po September na at bare months na, kailangan na mag-exercise at magpapayat ng ating mga taba-ching-ching. Para sa Pasko, hindi nila kailangan mag-diet at makalafang sila ng maayos. Number 1 nga sa listahan na kailangan mag-exercise ay si Malia. Alam nyo naman yan, pero kahit papano, nag-lose na siya ng konting weight. Habang binubuhay nga ni Mama itong ating treadmill, si Malia naman, ayan, dumiretso na agad sa timbangan. Proud na proud nga siya kasi nga nag-lose na siya ng weight, pero yun nga lang patay yung timbangan. Maya-maya pa, ayan, napansin na niya yung treadmill na gumagana at alam na niya agad instantly kung ano yung gagawin. Gets na nga daw niya agad kung anong mangyayari. Maya-maya pa, pinagtimbang na nga ulit siya ni Mama kasi nabuhay na nga po yan. Sumusunod naman sa command itong si Malia, kaya ayan, nagtimbang na siya, may pag-upo pa. At ayan nga, tumimbang siya ng 32.5 kilos. Proud na proud kasi nabawasan na. Kasi kahit nga sa food niya, nakadiet nga po siya. Hirap kasi pag sobrang laki. Maya-maya pa, pinapunta ko na siya sa treadmill, pero kahit alam niya yung command na sinasabi, di niya pinapansin, be. Strategy na nga po niya yan. Kapag ayaw niya yung gagawin, talagang di ka niya papansinin kahit anong command yung sabihin mo sa kanya. At ang loka, nagbibisi-bisihan pa. Kunwari, may mga importante siyang ginagawa at tinitingnan-tingnan. Kaya naman maya-maya pa ay hinila na siya ni Mama at iniakyat na nga dyan sa ating treadmill. Pag-akyat niya, kahit ayaw niya, ay wala nga po siyang choice kasi nga syempre lumalakad na yun ang kanya. Kaya ayan, nag-walking na lang din siya. Nung una nga, ay dahan-dahan lang yung paglakad nila, pero ako naman yung nainip sa kanila. Kaya naman po pinataasan ko or pinabilisan ko ng very light lang naman po. Kaso nga po, kakapataas ko pa lang, di pa niya naranasan yung mabilis, ay umalis na nga po siya agad. Nagaya pa nga yan palabas kasi nga ayaw na daw niya mag-treadmill, gusto na lang daw niyang tumambay sa labas. Hindi pwede, be. Kailangan natin magbawas ng timbang. Kaya naman talagang pinilit siya ni Mama. Dito naman medyo mabilis na. Pero syempre, yung carry naman niya yung speed. Kita nyo naman, parang lakad-takbo lang siya. Medyo hirap na rin si Mama dyan. Kasi nga talagang pinipigilan niya na makaalis si Malia. Ang galing kasi marunong umalis ng kanya. Maya-maya pa nga ayan, nakatakas na naman siya ulit. At si Mama pautas na po siya, opo. Apakalaki ba naman kasi nito? Ikaw naman magbuhat dito or magpigil habang nagte-treadmill? Ewan ko na lang kung di ka pa ma-shock tay. Sabi ko kay Mama, last one na at pinilit niya nga si Malia, pero itong si Malia talaga yung asong hindi mo mapipilit kapag ayaw na niya. Kasi kita niyo naman sa umpisa, pag kinukuha siya, pumapayag siya, pero pag ayaw na ayaw talaga niya, kahit anong kuha mo sa kanya talaga magwawala yan at talagang napakabigat din naman, hindi mo kakayanin kapag pumilwag-pilwag na nga po siya. Dahil dyan, hinayaan na nga po siyang pumasok. At ang next naman natin ay si Snowy. May patalbog-talbog pa ang puwet. Ang saya niya nga nung una, pero nung makita niya ang treadmill, talaga napaatras siya, be. Itong mga to talaga, akala mo nakakita ng multo kapag nakita yung treadmill na gumagana. Itong si Snowy nga pala, napakahirap i-diet, guys. Alam niyo ba, kukunti na lang yung kinakain niya, pero talagang hindi siya basta-basta namamayat. Kasi nga, napakatamad mag-exercise. Kapag nasa labas sila, para mag-exercise, talagang nakaakyat lang siya sa ibabaw. Kaya naman talagang makikita niyo, patalbog-talbog yung katawan niya. Nung nagtimbang nga siya, tumimbang siya ng 28.5 kilos. Maya-maya pa niyaya na rin siya ni Mama para mag-treadmill, pero syempre ayaw nga niya, kaya medyo nahirapan din talaga. Challenge nga para kay Mama itong ginagawa niya kasi napakalalaki at napakabibigat na mga to. Ayun na nga po't hinila-hila na niya si Snowy, nagpapabigat pa yan dyan, ayaw talagang lumakad. Ewan ko ba sa mga to, napakatamad talagang maglakad. Kasi nga kahit nasa labas kami, sobrang bagal din nilang maglakad. Kaya talagang kailangan nila itong treadmill na to. Medyo pinipigilan pa nga ni Snowy yung treadmill eh. Pero alam niyo ba, 2 birds in 1 stone to, hindi lang si Snowy at si Malia ang na-exercise, pati rin si Mother. Daig pa nga daw niya ang nag-gym ng ilang araw sa sobrang pagod dahil na nga sa dalawang to. Hindi nga lang kasi siya basta nakahawak, pinipigilan din niya na umalis itong mga to sa treadmill at nagreklamo na nga pala siya dito, di na daw niya kaya. Kaya nga po ayan, inalis na agad niya si Snowy. Pagod na pagod nga po siya, o diba? Muntik ng malaglag. Si Snowy, chill lang. Kala mo hindi napagod eh. Maya-maya pa pumasok na nga ulit siya kasi ayaw na daw niya mag-treadmill ulit.